kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang huwag magduda, manampalataya, pagkat ang Diyos ang gagawa ng paraan kung wala ka ng paraan. Ang unang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, unang kabanata mula 5 talata hanggang 80 talata. Ang kapanganakan ni Juan Bautista ay ibinalita. Noong panahon na si Herodes ay hari ng Judea, may isang pari na nagngangalang Zacarias, nakabilang sa saserdoting hanay ni Abias. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Elizabeth, kabilang din siya sa isang pamilyang pari. Pareho silang namuhay ng mabuti sa paningin ng Diyos at ganap na sinunod ang lahat ng mga batas at utos ng Panginoon. Wala silang anak dahil hindi maaaring magkaanak si Elizabeth at siya at si Zacarias ay parehong matanda na. Isang araw, si Zacarias ay gumagawa ng kanyang gawain bilang isang saserdote sa templo. Ginagawa ang kanyang gampanin sa araw-araw ng paglilingkod. Ayon sa kaugalian na sinusunod ng mga pari, siya ay pinili sa pamamagitan ng palabunutan upang magsunog ng insenso sa altar. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon habang ang karamihan ng tao sa labas ay nagdadasal sa oras na sinusunog ang insenso. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya, nakatayo sa kanang bahagi ng altar kung saan sinusunog ang insenso. Nang makita siya ni Zacarias, nagulat siya at natakot. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin, at ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki. Papangalanan mo siyang Juan. Gaano ang magiging kasiyahan at kagalakan mo, at kung gaano kasaya ang marami pang iba kapag siya ay ipinanganak. Siya ay magiging isang dakilang tao sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng anumang alak o matapang na inumin. Mula sa kanyang kapanganakan ay mapupuspos siya ng banal na espiritu. At kaniyang ibabalik ang marami sa mga tao ng Israel sa Panginoon nilang Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, malakas at makapangyarihan tulad ng propetang si Elias. Muli niyang pagsasama-samahin ang mga ama at mga anak. Ibabalik niya ang mga masuwayin sa paraan ng pag-iisip ng matuwid. Ihahanda niya ang bayan ng Panginoon para sa kanya." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko malalaman kung ito nga? Ako ay matanda na, at ang aking asawa ay matanda na rin." "Ako si Gabriel," sagot ng anghel. "Ako ay nakatayo sa harapan ng Diyos na nagsugo sa akin upang makipag-usap sa iyo at sabihin sa iyo ang mabuting balitang ito. Ngunit hindi ka naniwala sa aking mensahe na magkakatotoo sa tamang panahon. Dahil hindi ka naniwala, hindi ka makakapagsalita. Mananatili kang tahimik hanggang sa araw na matupad
ang ipinahayag ko sa iyo. Samantala, ang mga tao ay naghihintay kay Zacarias at nagtataka kung bakit siya nananatili ng napakatagal na panahon sa templo. Paglabas niya, hindi siya makapagsalita sa kanila, kaya't nalaman nilang nakakita siya ng pangitain sa templo. Dahil hindi makapagsalita, nagsenya siya sa kanila gamit ang kanyang mga kamay. Nang matapos ang kanyang oras ng paglilingkod sa templo, umuwi si Zacarias. Pagkaraan ng ilang panahon, nagbuntis ang kanyang asawang si Elizabeth at hindi lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon sa wakas ay tinulungan ako ng Panginoon, sabi niya. Inalis niya ang aking kahihiyan sa publiko. Ang kapanganakan ni Jesus ay ibinalita. Sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan sa Galilea na pinangalanang Nazareth. Siya ay may mensahe para sa isang batang babae na ipinangako sa kasal sa isang lalaking nagngangalang Jose na isang inapo ni Haring David. Ang pangalan ng babae ay Maria. Lumapit sa kanya ang anghel at sinabi, "Sumaiyo ang kapayapaan. Ang Panginoon ay sumasa iyo at lubos kang pinagpala." Lubhang nabagabag si Maria sa mensahe ng anghel at iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salita nito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria. Ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa iyo. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Gagawin siyang hari ng Panginoong Diyos gaya ng kanyang ninuno na si David, at siya ang magiging hari ng mga inapo ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas." Sinabi ni Maria sa anghel, "Ako ay isang birhen. Paano kung gayon magiging ganito?" Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at mananatili sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil dito, ang banal na bata ay tatawaging anak ng Diyos. Alalahanin mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Hindi raw siya maaaring magkaanak, pero siya mismo ay 6 na buwan ng buntis kahit matanda na siya. Sapagkat walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ako ay alipin ng Panginoon," sabi ni Maria. "Naway mangyari sa akin ang sinabi mo." At iniwan siya ng anghel. Dinalaw ni Maria si Elizabeth. Hindi nagtagal ay naghanda si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa maburol na bansa ng Judea. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Si Elizabeth ay napuspos ng banal na espiritu at sa malakas na tinig ay sinabi, "Ikaw ang pinakamapalad sa lahat ng babae, at mapalad ang anak na iyong isisilang. Bakit nangyayari sa akin ang dakilang bagay na ito, na ang ina ng aking Panginoon ay dumating upang dalawin ako? Sapagkat nang marinig ko ang iyong pagbati
ang sanggol sa aking sinapupunan ay lumukso sa tuwa. Napakasaya mo nang maniwala na magkakatotoo ang mensahe ng Panginoon sa iyo. Ang awit ng papuri ni Maria. Sinabi ni Maria, "Ang aking puso ay nagpupuri sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay nagagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat naalaala niya ako, ang kanyang mababang lingkod. Simula ngayon, lahat ng tao ay tatawagin akong masaya dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng makapangyarihang Diyos. Ang kanyang pangalan ay banal. Mula sa salinlahi hanggang sa iba, ay nagpapakita siya ng awa sa mga nagpaparangal sa kanya. Iniunat niya ang kanyang makapangyarihang bisig at ikinalat ang mga palalo sa lahat ng kanilang mga plano. Ibinaba niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga luklukan at itinaas ang mababa. Binusog niya ng mabubuting bagay ang nagugutom at pinaalis ang mayayaman ng walang dala. Tinupad niya ang pangako niya sa ating mga ninuno at naparito para tulungan ang kanyang lingkod na Israel. Naalala niyang magpakita ng awa kay Abraham at sa lahat ng kanyang mga inapo magpakailanman. Nanatili si Maria ng mga 3 buwan kasama si Elizabeth at pagkatapos ay umuwi. Ang kapanganakan ni Juan Bautista. Dumating ang panahon ng panganganak ni Elizabeth at nanganak siya ng isang lalaki. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak kung gaano ang kahangahangang kabutihan ang ginawa sa kanya ng Panginoon, at lahat sila ay nakisaya sa kanya. Nang ang sanggol ay 1 linggong gulang, sila ay dumating upang tuliin siya, at papangalanan sana nila ang sanggol ng Zacarias ayon sa kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, ang pangalan niya ay Juan." Sinabi nila sa kanya, "Ngunit wala kang anumang kamag-anak na may ganoong pangalan." Kaya sa pamamagitan ng senyas, gamit ang kamay nila sa kanyang ama, tinanong siya nila kung anong pangalan ang gusto niyang ipangalan sa bata. Humingi si Zacarias ng sulatan at sumulat, "Juan ang pangalan niya." Laking gulat nilang lahat, at sa sandaling iyon ay nakapagsalita muli si Zacarias at nagsimula siyang magpuri sa Diyos. Ang lahat ng mga kapitbahay ay napuno ng takot, at ang balita tungkol sa mga bagay na ito ay kumalat sa buong kaburulan ng Judea. Lahat ng nakarinig nito ay nag-isip tungkol dito at nagtanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat malinaw na ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya. Ang propesiya ni Zacarias. Ang ama ni Juan na si Zacarias ay napuspos ng banal na espiritu at sinabi niya ang mensahe ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Siya ay dumating para saklolohan ang kanyang mga tao at pinalaya sila. Siya ay naglaan para sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, isang inapo ng kanyang lingkod na si David. Nangako siya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noon pa man na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway sa kapangyarihan ng lahat ng napopuot sa atin. Sinabi niya,
na magpapakita siya ng awa sa ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang sagradong tipan. Sa isang taimtim na panunumpa sa ating ninunong si Abraham, nangako siya na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at pahihintulutan tayong maglingkod sa Kanya ng walang takot, upang tayo ay maging banal at matuwid sa harap niya sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Ikaw, aking anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos. Ikaw ay mauuna sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daan para sa Kanya, upang sabihin sa kanyang mga tao na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ang ating Diyos ay mahabagin at malambing. Siya ay magpapasikat sa atin ng maliwanag na bukang liwayway ng kaligtasan, at mula sa langit ay sumikat sa lahat ng nabubuhay sa madilim na anino ng kamatayan, upang gabayan ang ating mga hakbang sa landas ng kapayapaan. Ang bata ay lumaki at umunlad sa katawan at espiritu. Nanirahan siya sa disyerto hanggang sa araw na nagpakita siya sa publiko sa mga tao ng Israel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pagninilayang mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, unang kabanata, mula ika-68 talata hanggang ika-75 talata. Purihin natin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Siya ay dumating para saklolohan ang kanyang mga tao at pinalaya sila. Siya ay naglaan para sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, isang inapo ng kanyang lingkod na si David. Nangako siya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noon pa man na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway sa kapangyarihan ng lahat ng napopuot sa atin. Sinabi niya na magpapakita siya ng awa sa ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang sagradong tipan. Sa isang taimtim na panunumpa sa ating ninunong si Abraham, nangako siya na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at pahihintulutan tayong maglingkod sa Kanya ng walang takot, upang tayo ay maging banal at matuwid sa harap niya sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Ang Salita ng Diyos. Papuri sa dakilang Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa araw na ito, bago ka matulog ngayong gabi, pag-ukulan ng kaunting oras upang pagnilayan ang katanungang ito. Sa mga nangyayari sa kasalukuyang panahon, may paraan pa ba upang ang mga masuwayin sa paraan ng pag-iisip ng matuwid ay magbalik loob sa Diyos? At bago ako tuluyang magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isiping ito. Parami ng parami ang mga masuwayin sa paraan ng pag-iisip ng matuwid sa panahong ito, na pwede pumukaw sa puot ng dakilang lumikha anumang sandali. Kung wala na tayong maisip na paraan para dito, huwag mangamba, sapagkat si Kristo, ang ating tagapagligtas,
ang gagawa ng paraan para sa atin. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.